Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Okay, mga kapatid, nabanggit na natin noong nakaraan na ang layunin ng pagsusugo ni Allah sa mga propeta at pagbababa niya o pagpapahayag niya ng mga banal na kasulatan ay upang mapagkunan natin ng mga pinaniniwalaan, doktrina, mga kaasalan, anong prinsipyo ang dapat ipatupad sa pakikitungo sa mga kalaban at kaibigan, ano ang mga karapatan ng ating kapwa at karapatan ng ating mga sarili. Paniniwala natin na saklaw ng Quran ang lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Pero natalakay din natin ang unang misyon ng mga propeta o pangunahin nilang misyon sa pagsusugo sa kanila at pagbababa ng mga banal na kasulatan at ang panghuli ay ang Quran, ay upang maiparating sa mga tao ang tamang pananampalataya. At lahat sila ay nagsimula sa pangangaral sa mga tao kung ano ang malaking kasalanan o pinakamasama at kung ano naman ang pinakamabuting magagawa ng tao. At dito po nakapokus ang kanilang pangangaral sapagkat ito ang pinakapundasyon ng pananampalatayang tama. Pananampalatayang tama, pinagdidiyan na natin kasi bawat tao may kanya-kanyang pananampalataya. Pero ang pananampalataya, dalawa lamang yan, dalawang uri lamang, tama at mali. Okay? Ito yung pundasyon ng pananampalataya. Pananampalatayang tuwid, tama, para sa kaligtasan. Kaligtasan na tinutukoy natin dyan, kaligtasan sa parusa ng impyerno at makapasok tayo sa paraiso. Sa terminolohiya ng Christianity, pag sinabing buhay na walang hanggan, paraiso yun. Pero sa Islam, ang impyerno at paraiso parehong buhay na walang hanggan. Pag sinabing kaligtasan, sa katulad naman ng Christianity, pasok yun sa paraiso. Nakikita ninyo yung picture na aking sinindyan. Nilagay natin sa ating slide. Na kung saan, kung ating ibatay sa simpleng paglalakbay. Okay, mga kapatid? Sapagkat sinabi kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus lahat ng mga propeta, na ang paninirahan natin sa mundong ito, kagaya lamang tayo sa mga manlalakbay. Tayo yung mga alien dito, hindi tayo ang tunay na taga rito sa mundong ito. Bagkus maging sa Christianity, yan din ang yan din ang katuruan. Ngayon, kung atin pong ibatay sa aktual na paglalakbay sa mundong ito, alam natin, ito hindi ko makakalimutan na khutbah, sermon ng isang dito sa Saudi, sermon ng araw ng Jum'ah. Matagal na ito na khutbah. Sa amin ang nagsermon. Ang manlalakbay, alam na alam ang tatlong katanungan. Saan nanggaling? Bakit naglakbay? Saan ang destinasyon? At sinabi niya ng halimbawa, kung mayroon kang nakasabay sa paglalakbay, nakatabi mo kunyari sa bus, sa barko, sa eroplano, tinanong mo kung saan siya galing, ang sagot hindi niya alam. Bakit siya naglakbay?
Hindi rin niya alam. Saan ang kanyang destinasyon? Hindi rin niya alam. Yan ay imposible na ang kahit kalahating oras na paglalakbay, hindi alam ng tao ang kasagutan sa tatlong mga katanungan. Pero ang gusto nating pagdiinan, yung pangatlong tanong, saan ang tungo? Bakit ka naglakbay? Saan ang punta mo? Saan ang destinasyon mo? Alam natin na para makarating tayo sa ating destinasyon, kailangan lamang dyan ang dalawang kondisyon. At alam natin ang dalawang kondisyon. Una, alam natin ang wastong direksyon patungo sa ating destinasyon. Halimbawa, nagtanong ka sa isang tao kung paano makarating sa isang specific na lugar. Pinigyan ka ng direksyong mali. Nagbiyahe ka, sinunod mo ang maling direksyon. Tiyak, hindi ka makakarating sa destinasyon mo. Gayon din naman sa ating pananampalataya, mga kapatid. Bilang manlalakbay tayo sa mundong ito'y pinagdidiinan ko lamang ang mahalagang puntong ito, na bilang mga manlalakbay tayo sa mundong ito, na yan ang aral ng lahat ng mga propeta, para tayo'y makarating sa gusto nating destinasyong paraiso, kinakailangan ang tamang pananampalataya, kaalaman sa tamang pananampalataya, at pangalawa, paggawa, pagsunod sa tamang pananampalataya. Kagaya sa isang manlalakbay, naglakbay nga siya, pero ang sinusunod naman niyang direksyon ay mali. Hindi siya makakarating doon. Okay, baliktad din natin. Kunyari ang isang manlalakbay, ikaw kunyari, alam mo naman ang tamang direksyon patungo sa destinasyon mo. Natulog ka lang naman sa bahay, pagising mo kaya, nandoon ka na. Kaya, ang dalawang kondisyon na yan ay kinakailangan para makarating tayo sa nais nating paroroonan. Okay, mga kapatid. Ang nakita nyo sa inyong slide, sinipi na natin yan na talata sa Quran na kung saan tayo sumasampalataya, na ang mga banal na kasulatan at ang panghuli ay ang Quran, yung mga kasulatang ibinaba kay Moises, kay Abraham, kay Jesus Christ na ebanghelyo. Ito ang gabay ng tao. Ito yung gabay ng tao sa tamang pananampalataya na ating tinalakay dito sa number 1 na ito. Ito yung gabay ng tao sa tamang pananampalataya upang muli tayong makabalik sa original nating tahanan na paraiso, kapiling ang Diyos na ating tagapaglikha. At ito rin ang gabay ng tao upang maging matagumpay sa pangmundong buhay sa mundong ito. Sa madaling salita, ang mga banal na kasulatan hindi lamang gabay na pang-espiritual, kundi gabay sa pangmundo nating buhay. Natalakay na natin na ang talata ng Quran na sinipi natin noong nakaraan, kung bakit ang mga kautusan ng mga banal na kasulatan ay angkop para sa mga tao, at ang huli sa mga ito ay ang Quran. Bakit angkop? Sapagkat ang tao, alam natin, likha ng Diyos, at ang mga banal naman na kasulatan ay likha din ng Diyos. Mga batas sa mga banal na kasulatan ay mula din sa Diyos, parehong nanggaling sa Diyos ang dalawang ito, na kung kaya magkaangkop. Kaya ang talatang inyong nakikita, yan ay patanong, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Patanong yan, ang ibig sabihin, hindi ba nakaalam ang lumikha sa nilikha niya, gayong siya ay ang nakatatalos? Ang tagabatid, sinipi na natin ito nung nakaraang aralin natin. Ang talatang ito, kagaya sa atin ang sinabi, ito ay pagdidiin sa katotohanang sinasang-ayunan ng lantay na pag-iisip ng tao
matinong pag-iisip na ang hindi naman lumikha ng tao sa ating pananampalataya ay walang karapatang gumawa ng batas, walang karapatang maging mambabatas. Yan ang ating paniniwala para ipatupad niya sa kapwa niya tao. Ang manual na ito para sa tao na gawa ng tagapaglikha ng tao ay ang mga kautusan ng Islam na kung saan yan ay napapaloob sa Quran bilang panghuling banal na kasulatan. Bilang manual sa buhay, wala tayong makikita dito na anumang uri ng mali. Bakit? Kung maalala nyo, pahapiaw ko ng manggit noon, na tayo, alam naman natin na kung bibili tayo ng kahit anong gamit, kahit ordinaryong gamit, cellphone, laptop, aircon, anumang mga gamit, may kalakip yan ng manual. At ang manual na yun, hindi ibig sabihin na ang mga instruction na dapat mong susundin doon ay labag sa kung ano ang tunay na gamit ng gamit, dahil kung labag, masisira ang gamit. Kaya, sa puntong ito, sa talatang ito na pwede niyong i-check sa kung mayroon kayong mga Quran, bilang ang Quran galing sa tagapaglikha ng tao, mayroong 4 na punto na madali ninyo itong mamemorya na patapos na magsasalita tayong mga Muslim sa mga hindi Muslim. Patapos ang ating salita. Na ang mga aral ng Islam, na kung saan ang mga aral nito ay mula sa banal ng Quran, kahit isa, wala tayong makitang mali. Ano mang uri ng pagkakamali? Yan ang unang punto. Wala tayong makikitang mali. Pangalawa, wala tayong makikitang anumang kontrahanan sa lungatang aral. Bakit walang mali? Yun ang balik tayo sa una. Sapagkat ang Diyos ay perpekto, kaya ang kanyang banal na kasulatan ay perpekto din. Kung gayon, ang Islam na ang mga aral nito ay mula sa Quran, yan ay perpekto. At natalakay na natin na ang Muslim ay tao lamang, kagaya din yan sa Kristiyano o ano pa mang relihiyon niya. Ang tao ay natural na nagkakamali. Walang perpekto. May pangalan palang perpekto, ano? Si perpekto lang. Ang perpekto, sa pangalan lang yun. At sa aral ng Islam, gayon din sa Christianity, sinasabi na ang tao ay likas na nagkakasala. Natural na ang tao ay nagkakamali. Ulitin natin ang dalawa ko nang nabanggit, na ang mga banal na kasulatan na ito, walang anumang uri ng mali. Walang salungatan. Dako tayo sa pangatlo, walang aral na makikita mo na kontra sa matinong pag-iisip ng tao. Sinasang-ayunan palagi yan ng matinong pag-iisip. At inshallah, kung tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral at nagpapalalim tayo sa pag-aaral ng mga paniniwala sa Islam, makikita natin na ang mga aral ng Islam sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip. Na kapag ang mga aral na ito ay salungat na sa matinong pag-iisip, maaaring ang aral na yan na inaangkin ng iba na aral ng Islam, mga inventong aral yan, hindi yan original na bahagi ng aral ng Islam. Pang-apat na punto, na ang Quran na yan ang pinagmula ng mga aral ng Islam, wala kang makita ni isang aral na kumukontra sa naturalisa ng tao. Naturalisa, ibig sabihin, hindi kumukontra sa kalikasan ng pagkakalikha sa tao. Kaya naman, kabilang sa mahalagang kahulugan ng syahada, mga kapatid, na pag-aralan na natin ito. La ilaha illallah na ang meaning ay walang Diyos maliban kay Allah. Ito yung unang syahada. Kabilang sa mahalagang kahulugan nito, tingnan nyo, walang mambabatas maliban lamang kay Allah.
Ibig sabihin, walang tao na may karapatang gumawa ng batas para isabatas sa kapwa niya tao sapagkat hindi naman siya ang may lalang ng tao. Isa pa, walang batas maliban lamang sa batas ni Allah. Kabilang yan sa mahalagang kahulugan ng La ilaha illallah. Kasi pag sinabi mong bakit nawawala yung slide natin? Kasi pag sinabi mong walang Diyos maliban kay Allah, ibig sabihin walang Diyos na narapat sambahin maliban kay Allah, ibig sabihin ayon sa Quran, wala kang dapat kinikilalang mambabatas kasi ang pagsunod sa batas ng mambabatas ay isang uri din ng pagsamba. Okay mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa pamagitan lamang ng pagsasabatas at pagsunod sa batas ni Allah ay makakamtam ng tao ang tagumpay sa mundong ito at kabilang buhay. Kaya naman, makikita natin sa kasaysayan, try ninyong kahit mag-google lang kayo, kasaysayan ng mga sinaunang mga Muslim. Kung bakit sila, nabanggit na natin ito, kung bakit sila naging mga pinuno at makapangyarihan sa mundo. Sila ang nangibabaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao sa mundo. Dahil nga sa paglipas ng maraming siglo, nakalimutan na ang naikontribute ng mga scholar na mga Muslim sa lahat ng aspeto ng buhay natin na pammundo. Sa paglipas ng mahabang panahon, halimbawa, siguro wala na isa sa inyo ang nakakaalam na ang Espanya na sumakop sa Pilipinas, ang nag-Christianize sa Pilipinas, mahigit 8 siglo, 8th century, na ang Espanya ay Islamic na bansa. Sa panahon noon na tinuturing nilang panahon ng kamangmangan o panahon ng tinatawag nilang Dark Ages, ang Granada. Alam niyo siguro, iba baka narinig niyo ang tinatawag na Granada. Kasi dyan sa Spain, dyan ang pinaka-sentro ng sibilisasyon dati. Noong unang panahon, ang mga tao sa buong mundo nangangarap na pumunta ng Espanya para dyan mag-aral. At kapag galing ka ng Espanya, siya nga po pala, maaaring alam natin bilang mga Pilipino na maging ang pambansa nating bayani. Sino nga yung pambansang bayani natin? Sino nga yung pambansang bayani natin? Si Jose Rizal. Alam nyo, kahit bumagsak na noon ang Islamikong Spain sa panahon ni Dr. Jose Rizal, nandyan pa rin, nananatili pa rin ang sibilisasyong dala ng Islam. Maging sa panahon ni Dr. Jose Rizal, kilala pa rin ang Espanya sa larangan ng mga sikat na mga university sa mundo. Nandyan ang pinakalumang university kung bakit nag-aral dyan si Dr. Jose Rizal. Alam ba ninyo na sa Espanya din si Jose Rizal ay nag-aral ng Arabic grammar? Isa siyang grammarian sa lingwaheng Arabic. Yan si Dr. Jose Rizal. Ibig sabihin, kahit na-Christianize na ang Espanya sa pamamagitan ng tinatawag na Holy Crusade, nandyan pa rin ang mga Islamic University na dinadayo ng mga tao sa buong mundo. Kaya makikita natin sa kasaysayan, sa panahon ay sinabuhay ng mga Muslim ang Quran bilang gabay sa kanilang pamundong buhay at gabay sa kanilang pang-espiritual na buhay. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa mundo. Na sinasabi ko sa inyo, nangibabaw sila sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao sa mundo.
At yan ang nakikita ninyong aya sa Quran. Ang aya na yan sa Quran, yan ay pangako ni Allah sa mga mananampalataya. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Huwag kayong manghinaan ng loob at huwag kayong malungkot. At kayo ay ang pinakamataas, nangingibabaw sa lahat ng bagay ng buhay. Ano ang kondisyon? Ito, in sa lingwahe. Sa translation, kung yan ang kondisyon. Kung kayo ay mga mananampalataya. At natalakay na natin, maring nakaligtaan lang sa'yo, pasaphapiyaw ko lang nabanggit yun sa inyo, na ang pananampalataya, kinakailangan mayroong kalakip na gawa. Hindi maituturing na mananampalataya ang isang tao kung walang kalakip na gawa. Kung isinasabuhay ng mga Muslim ang mga aral ng Islam, tiyak, yan ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasangayunan po ng matinong pag-iisip na ang pananampalataya na nabanggit ko na sa inyo, tandaan niyo ang bagong terminolohiya mga kapatid. Pananampalataya sa Arabic ay iman. Okay. Sinasang-ayonan ito ng matinong pag-iisip na ang iman o ang pananampalataya ay nagsimula dahil sa kaalaman sa isang paniniwala at susundan ito ng paggawa. Paulit-ulit kong pinakikita sa inyo ang slide nito pa. Hindi ko na mabilang kung ilan na. Dahil hindi po maaring sasampalataya ang isang tao. Alam natin yan. Sa isang bagay na hindi naman niya alam. Halimbawa, maaari bang sabihin ng isang tao na niwala siya na tama o kaya sabihin niyang naniniwala siya na mali. Halimbawa ang kaisipan at simulaing Mao Zedong. Siguro na rin yung ang Mao Zedong, yan ang simulain ng mga NPA sa Pilipinas. Masasabi kayo ng isang tao na mali yung kaisipang Mao Zedong na yan. O kaya sabi niya, tama ang ideolohiyang Mao Zedong kung wala naman siyang kaalaman sa simulain ito. O kaya maaari bang sabihin, halimbawa ng isang tao na niwala siya na tama o kaya naniwala siya na mali ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo. Kung wala naman siyang kaalaman sa mga pinaniniwalaan o doktrina ng Iglesia ni Kristo. Ito po ganito po kasimple ang pananampalataya sa Islam o tinatawag na iman mismo. Bagaman maraming mga tao sa buong mundo na nag-aangking mga Muslim, pero wala namang alam. At kung tutuusin, ay mga wala naman talagang pakialam sa kanilang relihiyon. Siyempre, kung pairalin lamang natin ang matino nating pag-isip, sila'y hindi totoong mananampalatayang Muslim. Bakit? Paano nasasabihin kumbensido sila? Paano nasasabihin kumbensido ka sa isang paniniwala kung wala ka namang alam? Kasi ang pagkakumbensi at susundan ng paniniwala ay kinakailangan mayroon kang kaalaman. Kaya naman, ang gusto kong pagdiinan, mga kapatid, sa dalawang kondisyon na yan, na ang pagiging Muslim at pananatiling matatag na Muslim ay nakasalalay sa kaalaman sa tamang pananampalataya. Na yun nga ang sinasampalatayanan sa reliyong Islam. At ang pananampalataya na ito, nakikita sa paggawa-gawa. Kagaya ng alam na natin na ang batas ng Islam ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Kaya naman kung ito ay sinasabuhay ng individual, yung batas ng Islam, okay, bilang mga alituntuning ipinapatupad halimbawa sa pamilya at mga batas na pinapatupad sa halimbawa sa buong bansa, tayong mga Muslim ay nakatitiyak ang ating paniniwala na ang tagumpay ng bansa at mga mamamayan ng bansa sa lahat ng bahagi ng pamumuhay, sila ay magtatagumpay. Isang halimbawa na lang, Ito lang, isang halimbawa lang. Halimbawa,
nang sinimulan ninyong i-practice ang 5 times na sala, 5 times na sala, at masyado kang conscious sa oras, baka lilipasan ka ng oras at hindi ka nakapagsala. Halimbawa, walang Muslim na natutulog hanggang sumikat ang araw. Bakit? Kasi kinakailangan niyang simulan ang kanyang araw sa pagsasala ng Fajar sa umaga. At pagkatapos na makapagsala ng Fajar, doon na magsisimula ang pang-araw-araw niyang buhay, pang-araw-araw niyang schedule ng kanyang mga gawain. Dahil dyan, yan ay simpleng halimbawa na ang tao ay tinuturuan ng mga batas ng Islam kung papaano maging matagumpay ang kanyang pamumuhay sa mundong ito, at kung tagumpay ang kanyang pamumuhay sa mundong ito sapagkat alinsunod sa banal na aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta. At ang huling propeta ay si Muhammad. Ang huling ibinaba sa kanya ay ang Quran. Tiyak din na siya ay tagumpay sa kabilang buhay. Ang nakikita nyo, mga haligi ng pananampalataya. At yan ang sinabi ko sa inyo doon sa pinaskill ko sa inyo. Sinend ko sa inyong picture. Ginawa kong picture doon sa ating GC. Nasikapin ninyong memoryahin. Yun ay 3. Una, mga haligi ng Islam. Pangalawa, ito yung mga haligi ng pananampalataya o tinatawag na iman. Okay? Na ang mahaligi ng pananampalataya, ang number 1 dyan, sino ang magbasa ng 6? Sino ang magbasa ng 6? Volunteer? Kung nakikita niyo ang screen, nakikita niyo sa inyong mga cellphone, kung magbabasa. Mga haligi ng pananampalataya. Okay. Ang pananampalataya kay Allah, sa mga anghel niya, sa mga kasulatan niya, sa mga sugo niya, sa huling araw, sa pagtatakda, sa kabutihan nito at sa kasamaan nito. Okay. Sa kabutihan nito at kasamaan nito. Ang pagtatakda, ito lang bigyan natin ito. Baka din nyo naunawaan ang word na pagtatakda. Ibig sabihin ng pagtatakda, tadhana. Tadhana o kapalaran. O predestiny o predestination. Yan ang tinutukoy dyan. At yan ang 6 na haligi ng pananampalataya. At ang 5 namang haligi ng Islam, tanda natin ang terminolohiya, haligi ng Islam, haligi ng iman. Iman, pananampalataya. Okay. Ang haligi ng Islam, inshallah, babasahin natin mamaya. Dito nilagay ko pa rin sa slide ang mahabang salitang iyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito yung 6 na mga haligi ng pananampalataya na kung saan alam ng lahat ng mga Muslim. Kung tutusin yung kahit mga bata na ang mga magulang ay mga Muslim, memoryado nila yan, minimemorya nila yan, nilang unang minimemorya. Dahil hindi maging tunay ang pananampalataya ng isang Muslim kung hindi siya sasampalataya ng tiyakan at walang halong pag-alinlangan sa 6 na haliging ito. Sinasabi nating tiyakan. At inshallah, sa tuloy-tuloy nating pag-aaral ng mga paniniwala ng Islam, maunawaan ninyo bakit sinasabi palagi ng mga scholar ang katagang tiyakan. Kasi nakatitiyak tayo, walang katiting na pag-aalinlangan. Panatag tayo sa pananampalataya. Tinatawag itong mga haligi, sapagkat ang paniwalang pang-Islam, ang Islam itong paniniwala, ito ay naitatag dito. Ito yung pinakapundasyon at ito ang pundasyon ng paniniwala ng isang Muslim. Kaya sinugo ni Allah ang pinakadakilang anghel. Kaya ang pinakadakilang anghel maging sa Christianity, tinatawag siyang Gabriel. Sa Arabic, tinatawag siyang Jibril. Siya ang pinakadakilang anghel.
siya ay sinugo ni Allah para iparating sa pinakadakilang sugo na tao na yun na si Muhammad bilang huling sugo upang may sa katuparan ang 6 na halihing ito ng pananampalataya. Sinasabi natin dito kasi kung nabasa ninyo ang hadith na kung saan ang hadith na ito na inyong nakikita na sinabi ko sa inyong sikapin ninyo na memoryahin, kaya isave sa inyong mga cellphone. Kung mayroon kayong mga libreng oras, basa-basahin palagi, memoryahin ang pagkakasunod-sunod. Okay? Ang hadith na ito ay nasasaad sa Sahih Muslim. Okay, basahin natin. Isang araw, habang kami ay nakaupong kasama ng sugo ni Allah, ay lumitaw sa amin. Okay, may lumitaw sa amin na isang lalaki na napakaputi ng damit at napakaitim ng buhok. Walang bakas ng paglalakbay na makikita sa kanya at walang isa man sa amin ang nakakakilala sa kanya. Bakit binanggit dito ng narrator ng hadith na si Umar radhiyallahu anhu na napakaputi ng damit at napakaitim ng buhok? Kasi noong unang panahon, kung ikaw ay isang manlalakbay, sigurado yan, kilalang kilala ka, halimbawa pagdating mo sa isang syudad na ikaw ay traveler at hindi ka taal na taga roon, dayuhan ka. Kasi alam naman natin, ang paglalakbay noon, maaari nakasakay ka lang sa kabayo, nakasakay sa kamilyo, o mas matindi pa kung naglalakad. Sigurado niyan, ang damit mo, kusgusin ka na, at ang buhok mo ay puro na mga alikabok. Kaya tuloy natin nabasa. Saya umupo ng malapitan sa propeta at inilapit ang kanyang mga tuhod sa kanyang mga tuhod o mga tuhod ng propeta at inilagay ang kanyang mga palad sa ibabaw ng kanyang mga binti. At nagsabi, O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Okay, ang sugo ni Allah ay nagsabi dito ngayon itong naka-bold ang mga litra, ito yung memoryahin ninyo. Ang Islam, sabi niya, ang sumaksika na walang ibang Diyos na tunay maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Yan ang number 1. Yung namemorya na ninyo na asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikalawa, isagawa mo ang pagdarasal, yung 5 times na sala. At binanggit ko na sa inyo noon na ang pagdarasal kahit hindi kayo marunong, di pa ninyo namemorya ang mga dapat memoryahin sa sala, sumabay lang kayo. Ang importante sa simula, ang inyong intensyon ay sumasamba kayo sa pamamagitan ng aksyon na ginagaya lamang ninyo. Yan ang pangalawa. Pangatlo, ibigay mo ang zaka. Ang zaka na ito na tinatawag, ito yung kawanggawa o charity. Obligatory ito na charity. Ang detalye nito ay matutunan ninyo kung i-download ninyo yung libro. Yung libro na ma-download nyo doon sa website na kung saan nakaregister kayo. Yung SJDO Academy. Okay. Yung detalye ng pagbibigay ng zaka, matutunan nyo doon. Tapos yung pag-aayono naman sa buwan ng Ramadan, maaaring ang karamihan sa inyo, alam na ninyo ito. Maaaring nakaranas na rin kayo ng pag-aayono. Ito yung pang-apat at ang last, isagawa mo ang Hajj sa bahay ni Allah. Ang tinutukoy ang Kaaba kung may kakayanan ka sa patungo roon. Okay, time na ng adan, pero tapusin muna natin ang muling slide na ito. Siya, yung lalaki na yun ay nagsabi, ikaw ay nagsabi ng katotohanan, kami ay nagtaka sa kanya, sabi ng narrator na si Omar. Siya ay nagtatanong sa propeta at pagkatapos ay pinatutuhanan nito ang kanyang sinabi. Siya ay nagsabi, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman. Iman, tandaan natin ang word na ito ha, iman, sa salita natin ay pananampalataya. Ito, ang katanungan niya dito ay ang haligi ng iman na 6 kanina na atin ang unang binasa. Siya, o ang propeta ay nagsabi, okay, ito yung una, ang paniwalaan mo si Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga aklat o mga banal na kasulatan,
ang kanyang mga sugo. Mga sugo, ibig sabihin yung mga probeta. Ang huling araw na tinutukoy dito ay ang muling pagbangon natin mula sa ating mga libingan sa araw ng paghukom. At paniwalaan mo ang qadar, pagtatakda. Ang pagtatakda, ang qadar-tada natin din ang bagong mga terminolohiya. Try ninyong magmemorya mga kapatid ng mga bagong terminolohiya. Qadar, ibig sabihin ay pagtatakda, ang literal niyang kahulugan na sinabi ko kanina, tadhana o kapalaran. Ano mang kapalaran dumadating sa atin, mabuti man ito o masama, ang lahat ng mga ito ay nakabubuti sa atin bilang mga Muslim. Tandaan natin mga kapatid, kabutihan man o kasamaan ang dumadapo sa atin, yun ay nakabubuti sa atin. At inshallah, malalaman natin yan sa susunod na mga aralin, bakit nakabubuti. Okay? Maring sa ibang reliyon, sinasabi nilang ang pariwaraan o kahirapan. Ang kahirapan, yun ay parusa o pagsubok. Pero sa katuruan ng Islam, ang kayamanan o kariwasaan at kariwaraan, pareho siyang pagsubok o kaya maaaring parehong blessing. Ituloy natin at pagkatapos ay hiniling nito na sabihin sa kanya kung ano ang ihsan. Ito yung pangatlong katanungan. Okay? Kailan ang oras at ano ang tanda ng oras? Yung kailan ang oras, ang tinutukoy dito, kailan darating ang huling araw o ang araw ng paghukom. At ano ang tanda ng araw ng paghukom? Okay, binanggit dito yung tinatawag na ihsan. Yan ang pangatlo. And inshallah, sikapin ninyong memoryahin ang tatlong terminolohiya lang muna. Islam, Iman, at Ihsan. Pagkatapos sinabi sa akin ng propeta o Umar, kilala mo ba kung sino ang nagtanong? Sinabi ni Umar, si Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Siya, ang propeta ay nagsabi, katotohanan siya si Anghel Jibril o si Gabriel na dumating sa inyo upang turuan kayo ng inyong relihiyon. Okay? Ang mga haligi ng Islam, Iman at Ihsan, ay sinasampalatayanan ng mga Muslim ng tiyakan. Sinabi ko kanina, tiyakan na walang halo, na kahit katiting na pag-alinlangan, sapagkat ang pangunahing dahilan nito ay dahil sa ang pinagkukunan nito na nabanggit na natin ay ang banal na kasulatang hindi rin mapag-alinlangan. Hindi rin mapag-alinlanganan ang autentisidad, ang banal na Quran. Dinaan ko noon sa katanungan para hindi ninyo makalimutan ang dahilan kung bakit tiyakan ng ating paniniwala sa autentisidad ng Quran, sapagkat naingatan ito, napreserba ito sa dalawang paraan ng pagpreserba. At ang dalawang iyon, alam na ninyo, dinaan ko sa katanungan. Una, sa pagsusulat, sinulat siya sa mga aklat. Pangalawa, sa memorya. Okay, hanggang dito lamang tayo mga kapatid. At inshallah, sa sunod nating aralin, simulan natin ang unang haligi ng iman, ang paniniwala kay Allah. Ito yung unang haligi, ang pananampalataya kay Allah. Okay. At dito natin makikita kung bakit binabanggit palagi ng mga eskolar al-imanul jazim, pananampalatayang tiyakan. At inshallah makikita natin yan sa unang aralin sa susunod na Martes. Inshallah, ang unang haligi na matatalakay natin noong unang aralin. Pang ilang aralin na pala tayo ngayon. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang tayo. Inshallah, kita-kita tayo sa susunod na Tuesday. At inshallah, siguro sa araw ng, siguro pagkatapos, maaring Thursday siguro, pagpupost ako ng ilang mga tanong sa mga araling ating natalakay. Para sa susunod na Tuesday, tatalakayin na natin ang unang haligi ng iman.
iman, pananampalataya. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Okay mga kapatid, punta na tayo sa masjid.